Mapagpalang nawa mabiyayaan tayo ng isang magandang salita patungo po sa ating mga buhay, ang ating Panginoong Hesus. Naniniwala ba kayo na ang buhay daw ay hindi fair? Life is not fair. Marami tayong naririnig, di ba? Parang hindi maganda ang buhay. Pero actually, pag tinignan natin yung mensahe sa atin sa araw na ito ay life is not neutral. Parang walang neutral na buhay talaga sa isang tao. Previously, nakita natin napakaraming mga tinuro sa atin ni Paul sa book of Ephesians. Yung mga sinasabi, built up in Christ, renewed in Christ, obedience in Christ. So lahat ng mga tinuturo ni Pablo sa Church of Ephesians nung panahon niya, it's all about Christ. Na kapag ang isang tao raw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo raw ay iniligtas, nilinis na tayo, we are built up in Christ, nabubuo tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nare-renewed tayo, may panibagong isip, pamumuhay, and then we obedient in Christ. Today, ang aking mensahe ay pinamagatang Strong in Christ. Ibig sabihin, maging malakas tayo kay Kristo Jesus. Ito yung conversation ni Paul sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. Last week, nakita natin sa mga magulang, sa mga anak, yung mensahe, nakita natin na pinagtibay naman talaga ano ba yung mga responsibility or duties ng mga anak sa magulang. Magulang sa anak, kapatid, lahat, kamag-anak, sakop lahat yun. Today, makita natin, we can be strong in Christ. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila sa aming buhay, maraming salamat sa mga inawit namin that you are our God, na pwede po namin itaas sa mga buhay namin. Sa oras na ito, dalangin namin, pakalinisin niyo po yung aming mga puso at isipan. Humingi po kami ng kapatawaran, paglilinis ng inyong banal na dugo. At nawa, ang mensahero po ninyo ay gamitin niyo lamang po bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa ang mga salita na lalabas sa aking bibig ay magamit po namin na kayo po o Diyos ang siyang maging guro. At ang mensahe naman po ay magamit namin sa mga praktikalidad ng pamumuhay namin. May your spirit be with us. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Strong in Christ. Palakpak ulit. Slide nga natin, Strong in Christ. Yan po yung title ng pamagat natin sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. Pwede po nating mabaon sa oras na ito. In Christ, kapag tayo daw ay kay Kristo na, kay Kristo Jesus, in Christ, we are fully equipped to stand our ground. Itong chapter 6, yung panghuling verses na ibinahagi ni Paul sa mga taga-Epeso, ay parang nag-left turn bigla siya. Ito, yung title natin, Strong in Christ. Parang pag tinignan natin, verse 10 to 20, last week kasi hanggang ano lang tayo, 9 eh. So lastly, ito yung kanyang itinuro. Biglang parang napaiba. After the families, yung mga anak, magulang, patungkol sa kanyang pagtuturo, biglang parang nag-left turn si Paul sa pagtuturo. Now that we are strong in Christ. In Christ, pagka ang isang tao raw ay kay Kristo Jesus na, we are fully equipped to stand our ground. Because this passage, it's all about, alam niyo po ba yung mga Roman soldier nung araw? Malamang itong si Paul, habang sinusulat niya to para sa mga taga-Ephesians, na visualize niya yung mga gwardiya sibil ng yung mga sundalo ng Roma, kung ano yung mga itsura, Sabi dito, we are fully equipped. May mga equipment na babanggitin si Paul dito sa verses na ating makikita. Tingnan natin. Next slide. Kita nyo ba yung sundalo? May 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 equipment na ilalahad ni Paul sa mga taga-Ephesians na pag tinignan natin, ano ba yung mga equipment na yan? Ang sabi ko kanina, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus, we are all fully equipped to stand our ground. Maraming kasing mananampalataya pagka pinreach ito, akala nila, parang tayo mga warrior tayo, lusob tayo kay Satan. Hindi po yun ang pinaka gustong sabihin ni Paul dito. Tingnan niyo yung mga soldiers. Napanood niyo ba yung Troy? Ako napanood ko yung Troy eh. Ang ganda ng Troy, pagka lumulusob sa isang kaharian, yung mga ibang kaharian, lulusubin nila, di ba nagpo-form sila ng formation mahaba?
Tapos yung kanilang mga shield nila, ito yung sa Roman kasi parang human size yung kanilang shield eh. Hindi lang bilog. Human size, ibig sabihin, halos dito, kasama yung kanilang mga helmet. And then yung the second row, ang ginagawa nila, yung kanilang shield, tinatakip nila sa ulo nila yon. And the second one, ganun din. So pag tinignan mo yung formation ng mga soldiers ng araw, pagka lulusubin sila ng ibang harian, parang wall, parang pader, pag tinignan mo sa malayo. So kahit na anong sibat nila ng kanilang araw, nakashield sila, hindi sila tinatamaan. At si Paul, ito ang makikita natin, there are 6 equipment na dapat daw isuot ng isang mananampalataya. Sa verse 10 to 20, makikita natin ilalahad ni Paul. At makikita rin natin, pwede natin magamit. Now, verse 10, mag-umpisa tayo sa verse 10. Parang sinasabi niya, sa wakas, after long my preaching, yung sulat ko sa inyo, sa wakas, finally, brothers and sisters, sinasabi niya sa Church of Ephesians, sabi niya, be strong in the Lord and His mighty power. Ang ganda na sabi ni Paul. Siyempre, pagka sa atin naman, tinignan natin ito, saan ba tayo maging malakas? Kaya ba natin maging malakas? Yes. Hindi naman masama malakas tayo, pero kung kukuha tayo sa kalakasan sa ating sarili, limited po ang kalakasan natin. Napapagod tayo, nauubos. Pero sabi ni Paul, ang sabi niya rito, be strong kanino? Kay Christ. Be strong in the Lord Jesus Christ and His mighty power. Paano yon? Paano, Pastor? Paano, Paul? Pwede natin itanong. Pagka nagbubulay ako ng salita, tinatanong ko rin eh. Sabi ko, Paul, paano ako magiging strong in the Lord and His mighty power? Sumagot din naman si Paul sa verse 11. Ito yung kanyang recommendation. Put on the full armor of God. Yung nakita natin kanina, yung full armor, there are 6 equipment na pwedeng isuot ng isang mananampalataya. Sabi dito, put on the full. Maraming kasi mananampalataya, pag aalis ng bahay, naka-helmet lang, di ba? Siyempre, magmumotor. Not literally ng motor. Ibig sabihin dito, may mga helmet, may mga shield, may mga tabak, may mga belt, may mga sandals o boots. No? Ang daming equipment. Nakakita na ba kayo na mga mananampalataya na they were complacency? Ibig sabihin yung parang sa buhay nila, okay na sila, wala silang masyado na trial sa buhay. May mga ganyan mananampalataya, tawagin natin complacency. Parang na sila sa kanila. Pero pagka dimanas naman ng pagsubok, di ba, katakot-takot ng panalangin. At dito makikita natin, yung relasyon natin sa Panginoon, hindi lamang pagka may problema tayo, meron tayong trials, doon lang tayo lumalapit sa Panginoon para manalangin. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Paul. If we have a relationship with Jesus Christ, ang sinasabi niya, whether you are in trials, whether you are in complacency, or you are in blessings, yung magandang relasyon natin, lumalapit tayo that we have the full armor of God, and then we have to pray. Kalibitan kasi sa mananampalataya, gano'n pag may kailangan lang, siya ka lang nanalangin. Now, dito makikita natin, ang sabi ni Paul, put on the full armor of God. Bakit? So that you can take your stand against the devil's schemes. Plural po ginamit ni Paul. Schemes, ibig sabihin, napakaraming strategy ni Satan. Kaya ang dali madaya ng mananampalataya, lalo sa panahon ngayon Alam niyo ba, nababago ang panahon, nababago rin ang taktika ni Satan. Ang dami rin niya mga taktika. Huwag natin akalain na si Satan, kaya natin. Yung mga ibang mananampalataya, linulusob nila si Satan. Ang tinutumbok ni Paul dito, isuot mo yung full armor of God and then you can take stand. Ibig sabihin, nakatayo ka. Tatayo lang tayo. Hindi tayo ang lulusob kay Satan. Kasi pag tayo lumulusob kay Satan, hindi natin kaya. So, kailangan may full armor of God tayo na galing sa Diyos. Isa-isahin natin. Verse 12. Bakit? Hindi natin kayang talunin si Satan pagka hindi full ang armor natin. Sabi niya sa verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Parang sabi ni Paul sa ibang salin, we are not wrestled. Hindi tayo wrestling, nakikipaglaban sa tao. Sabi nga nung mag-asawa Pastor, yung asawa ko parang eto na si Satan, yung asawa ko kasi away sila ng away No? Ganyan din, hindi tao, sabihin mo sa asawa mo, hindi ikaw ang kalaban ko, kundi yung espiritu na nasa iyo. Lahat tayo, hindi, kahit dito sa church natin, kung minsan may ibang espiritu talaga. Kaya tinumbok na ni Paul, hindi po tao ang kalaban natin. Kapag meron tayo nakakaaway, hindi po mismo yung taong yun ang kaaway natin, kundi yung espiritu ni Satan na nasa kanya. Ang sabi rito, ano ito? But against the rulers, number 1, against the authorities, against the powers of this dark world.
power, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Hindi siya physically labanan. Spiritual battle po ito, mga kapatid. Kasi sa Ephesians, ang dami nilang mga gods. Kaya yung mga mananampalataya ng panahon, pag may nakita sila ibang doon kagad sila. Pag may narinig sila ibang katuruan, andun yung pananalig nila. Wala kasing full armor of God. Now, sa atin, sa panahon sa generation natin, ganun din. Kapag hindi kumpleto yung armor natin, na galing kay Kristo Jesus, napakadali po nating madaya. Alam niyo si Panginoong Jesus, paano siya tinempt ni Satan? Sa book of Matthew and Luke, mababasa natin yan. Paano dinaya ni Satan si Jesus Christ. May 3 bagay po doon dinaya siya. Gawin mong tinapay yung bato. Tama, yung nakikita mga kaharian, nakita rin yon, lahat yon. Pero in the end, nung sinabi ni Satan, hindi ko kaya ito. Alam niyo ginawa ni Satan, umalis siya. Pag alis niya, sabi niya, hahanap ako na ibang pagkakataon. Si Satan po hindi tayo tatantanan. Even Jesus Christ, in the long ministry of life of Jesus Christ, hindi po siya tinantanan ni Satan. Akala natin. Kaya lang, ang maganda kay Jesus Christ, be alert and sober in mind, sabi niya. Maging mapagbantay kayo at maging matatag kayo. Pray, ang sabi ni Jesus Christ. Kaya hindi siya mapasok-pasok ni Satan, but actually Satan was there all along the way ng buhay ni Jesus Christ until the cross of Calvary nga eh. Kung titingnan natin tayo pa kayo. Kaya ang sabi ni Paul, be strong in the Lord Jesus Christ and His mighty power. Kasi hindi natin kakayanin ang laban. So ang nire-recommend ni Paul sa atin, hindi kalaban spiritual battle tayo. Ang sabi ni Paul, your stand, your ground is strong. Parang meron kang nakita natin doon. Meron kang shield na pwede mong panangga at meron kang helmet at ang dami pang mga armor of God. What are they? Verse 13. Therefore, para may conclusion si Paul, alam naman si Paul, mahilig sa ganyan Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, pag sinabing when the day of evil comes, expected po ito. Hindi nilagay dito ni Paul if. Kasi pag if, pwedeng hindi dumating, pwedeng hindi lumusob. Pag sinabi ni Paul, when the day of evil comes, darating at darating po. Paano kung hindi tayo? Kaya sinasabi ko nga, minsan pag-aalis tayo ng bahay, papasok ka sa trabaho, saan ka pupunta? Nalilimutan mo isuot yung mga helmet of salvation, yung belt of truth, ang dami, 6. Dahil tiwalang-tiwala ka sa kalakasan mo, hindi na muna ako magsusuot niyan. Dadaling ko muna yung shield of faith ko. No? Okay, yung tabak, 2 lang. Pero nasa yun nandito, sa dibdib at sa sinturon, yung paa. Ang dami po Kaya ang sabi ni Paul, put on the full armor of God. Ang dami natin narinig, di ba? Put on Christ. Meron sinusuot lagi. And this time, meron din tayong isusuot yung armor of God. So that we will be able to stand firm and ground whenever Satan attack us. Si Satan po ang umatake. You may be able to stand your ground and after you have done everything to stand. Ibig sabihin, kahit anong gawin sa ating pandaraya ni Satan, nananatili kang nakatayo pa rin kasi punong-puno ka ng equipment mo na galing kay Kristo Jesus. Kaya hindi ako niniwala sa isang mananampalataya, nag-iisa siya, tapos ang lakas-lakas daw niya. Yung Lone Ranger na tinatawag, wala pong Lone Ranger na mananampalataya. Tingnan niya sa Animal Planet, sino ang target ng mga leon at ng mga tigre? Di ba yung mahihina, yung nag-iisa? Kahit sa dami ng kalumpunan, ang minamasdan nila yung mahina. Very weak. Hindi niya binibiktima yung malalakas. So pag nasa kawan ka, malakas tayong lahat. Para mga soldiers, yung sinasabi ko kanina, kompleto tayo ng armor of God, lahat tayo nakapila, gawin sa church natin, sa pamilya natin, sa bawat individual, pagka ikaw ay full of armor of God, walang kayang gawin si Satan po. Ang gagawin lang ni Satan, hahanap uli ng pagkakataon. Binatawan mo yung shield of faith mo, ano gagawin ni Satan? Yari ka sa akin. Dati araw Ngayon po ang gamit ni Satan, yung parang sa dart game. Ganyan po katuso si Satan. Huwag natin siyang i-underestimate. Kaya binibigyan tayo ng equipment so that we will be able to stand firm. Kasi hindi natin kaya. Without the armor of God, galing kay Kristo Jesus. Yun ang purpose. So that you will be able to stand firm. Verse 14.
Stand firm then. Yes. Isa-isahin natin. Sabi dito, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. So nakita na ni Paul siguro dun sa soldiers. Bakit may sinturon tayo? Anong purpose ng sinturon? Yung para hindi malaglagin sa lawal mo. Right? Makikita mo mga kabataan, kahit walang sinturon, law-law na, nakalabas pa yung brand ng brief talaga. Nung ang mga brief, hindi pinapakita yan sa mga, right? Ngayon, iba talaga yung generation natin eh. Ang purpose ng belt, di ba pag natin ng belt, bakit ka nagbe-belt? Para kung magkatakbuhan man, tumakbo kang gano'n, di ba? Hindi malalaglag sa lawal mo. Eh, yung mga soldier nun, doon nakalagay yung kanilang sibat, yung kanilang mga equipment, nakalagay doon sa belt. Bakit belt of truth? Because there is a falsehood. Merong lies. Truth comes from Jesus Christ. Kaya nga pag hindi matatagang ang yung pagkakatayo, yung pananampalataya mo, parang sinasabi rito, wala siyang katotohanan, ang dali mong itargetin ni Satan. Ang dali mong dayain. Baka kung narinig ka katuruan lang, eto ka na kagad. Naliligalig ka na. Where is the truth? Because there is lies. There is falsehood. False teaching, sinasabi. Pero pagka ikaw ay matitag ang iyong tayo, kahit ano marinig mo, hindi ka basta-basta madadaya because the truth, Jesus Christ, is in you, is in me. And all of us here, Jesus is here. Palakpakan natin si Panginoong Jesus. Alam niyo ang kalaban, wala namang gagawin ng kalaban kundi pagsinungalingin tayo eh. Whenever you take lies, another lies, lies and lies and lies, hanggang sa mahulog ka talaga. Ano sabi ni Satan sa'yo? Ano ka ngayon? Ano sinasabi mong katotohanan dyan? Kasi hindi sinuot yung belt of truth, hindi mo isinunturon si Kristo Jesus. Whenever you go outside sa bahay ninyo, kahit dito, mamaya target tayo lahat dito ni Satan. Baka alam nyo, paglabas nyo rito sa church, banal-banal kayo. Pag di ka nakasinturon ng katotohanan, target ka kapatid ni Satan. Tandaan mo, vulnerable ka. Para tayo na sa animal planet lang. Paglabas natin lahat dyan, isa-isa, tinitingnan tayo ni Satan. Napakatuso po ng kalaban natin. Huwag natin i-underestimate yan. Tackle mo around your waist, ibig sabihin, kahit atakihin tayo ni Satan, ng devil schemes, mananatili naka-buckle up ka, din katotohanan nandoon sa iyo, dala-dala mo si Kristo Jesus. Kailan ba natalo ang katotohanan ng kasinungalingan at pandaraya? Wala po. Kaya meron tayong tinatawag na communion. The cross of Calvary is the truth. No? Ito yung katotohanan na ebidensya ng ating Panginoong Jesus ay nasa katotohanan. Ang kamatayan ay walang kapangyarihan over kay Jesus Christ. Kaya may katotohanan tayo. Pangalawa, ano sinunod niya? With the breastplate of righteousness in place. Kita niyo, di meron ka ng sinturo ngayon. Isa, buckle up. Pangalawa, may breastplate tayo. Nakita natin yung sundalo kanina. Pakibalik mo nga yung sundalo, yung soldier. Yes. Nakita niyo yung breastplate? Bakal po yun. Bakal. Bakit righteousness? Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, wala tayo yung self-righteous, wala tayo yan. Atin yan. Ang nasa atin po, yung katwiran, yung katotohanan na meron kay Kristo Jesus, that is the breastplate of righteousness in Christ Jesus. So kapag nakapag-isa tayo, lahat tayo, kay Kristo Jesus, nasa atin pong breast, na dibdib natin yung righteousness ni Jesus Christ, hindi yung righteousness mo kapatid. Hindi nakadalawa ka na. So kahit pagka-targeting ka ni Satan, may breastplate of righteousness ka, hindi ka kayang talunin ni Satan. Ang sabi ni Satan, hindi ko kaya ito dito. Hahanap na naman siya ng ibang aspeto sa buhay mo na pwede kanyang targetin. So may dalawa ka, may truth ka, may righteousness, lahat po yun galing kay Kristo Jesus. The third one, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ayan. Kung minsan tanongin mo yung sarili mo, saan ba ako dinadala ng mga paa ko? Right? Baka dinadala ka doon sa mga no? Lakad ka ng lakad. Sabi rito, yung paa natin, yung feet natin, fitted yan. Kung saan ka dinadala, in the band of peace. Dapat ang daladala natin ay pangkapayapaan. Hindi divisive, hindi division. Na nakakasakit ng loob minsan, yung mananampalataya pa talaga. Saan ba dinadala yung kanilang mga panyapak, yung kanilang mga boots? No? Dinadala doon sa panghihikayat pa para magulo yung kapwa mananampalataya. Nakakapot eh. Kasi nga hindi tama yung mga equipment na suot.
ni Paul. It is the gospel of peace. Yung dala-dala dapat natin pag si Kristo Jesus. Ang pakay niyan, ang layunin po niyan ay para mapayapa sa kapayapaan sa pagkakaisa na isa. Natatandaan niyo ba yung ating yung team natin this last anniversary natin? Humility. Ano yung sinabi na? Humility in unity. Ang ganda ng ating this year, pero pag tinignan natin, bakit ganun ang team natin, pero bakit may nangyayari sa atin mismo sometimes, nawawala yung unity natin. Why? Because the humbleness, yung humility natin, that we adapt to Jesus Christ, sometimes nawawala. Nawawala yun. Nakakalungkot. Anong nangyari? Instead na mag-united, nagkakaroon ng division, nagkakahiwa-hiwalay. Mga kapatid, tayong lahat dito, matatagal na tayo sa pananampalataya, nawa ito yung paa natin, ang purpose ng paa natin, saan man tayo dinadala nito, it is for the band of peace. Si Kristo yung dala natin eh. Dapat yung kapayapaan ng layunin lagi natin, saan man tayo dako mapunta. Ano ba, napunta ka sa kamag-anak mo, napunta ka sa kaibigan mo, dapat ang dala-dala mo lagi yung kapayapaan na galing kay Kristo Jesus. Nagagamit yan, the gospel of peace. Alam naman natin, pag nakay Kristo Jesus ka, may kapayapaan, di ba? That He is the Prince of Peace. Verse 16. Nakailan na tayo? Tatlo. In addition to all this, belt, breastplate, yung sandalyas o yung boots, pangalan niya, take up the shield of faith. Ito yung pinakamaganda, yung shield of faith. Sabi ko kanina, it was a human size po. Hindi siya yung bilog lang. With which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Alam niyo po ba, sinabi ni Paul dito, yung arrow ni Satan, meron pang apoy yun. Kaya pag tinamaan ka, aaray ka talaga. Masakit. Hindi lang, pana lang siya, merong apoy. Ang sabi ni Paul. Ngayon, kapag yung ating shield of faith, yung ating pananampalataya, strong tayo in the mighty power of Christ Jesus, you can stand kahit na anong target sa atin ni Satan, hindi ka nabubuwal. Individually, pwede natin gawin to. Sa pamilya, pwede rin po. Lalo naman sa church natin. Imagine niyo, i-visualize nyo lang, tayong lahat dito, kompleto tayo ng armor of God, tapos magpo-form tayo ng ganito. Sige, Satan, lusob. Hindi po tinuro ni Paul na tayo ang lulusob kay Satan. Hindi natin kakayanin si Satan. Ang tinuro ni Paul dito, maging matatag kayo dahil ang suot ninyo ay armor of God. Na kahit anong gawin sa atin ni Satan, hindi tatalab yung kanyang pandaraya, panloloko. Ang daming simana ng palasya. Lusob! No? Hindi natin kaya si Satan. Tandaan niyo po. Madidisib at madidisib ka. While on the other hand, kung kompleto tayo ng armor of God, sama-sama tayo, balikat sa balikat, tapos nasa likod natin, nakakover pa sa ulo natin, bukod dun sa may helmet tayo, ang tibay natin pag tinignan nyo. Ang tingin ni Satan dun, alam nyo, pader. Hindi niya kayang gibayin ng pader, pagsama-sama. Kung individually, merong armor of God, di ba, ang lakas, saka naman mapunta ang lakas mo, sa pamilya, sa mag-asawa. Alam nyo, itong mensahe na ito, pwede rin po sa mag-asawa ito. Ang mag-asawa, that pinapractice, that you can pray together. No? Yung mag-asawa, tingnan nyo, ang mag-asawa, ang pamilya, madalas target hindi ni Satan. Yun nananalangin kayo magkatalikuran mag-asawa, back to back kayo. Saan kayo pwedeng tirahin ni Satan kung kayong mag-asawa, back to back, nananalangin kayo? Di ba ang ganda ng position yung mag-asawa? Saan pwedeng umentry si Satan? Wala po. Ang lakas. Parang nung araw, siguro mga kalalakihan dito, pag napaparambol kayo sa eskwela nung araw, di ba? Sabi ng mga fraternity na araw, pagka may rumble, hanap ka ng pader, no? Hanap ka ng pader kasi pag nasa pader ka, kita mo yung lumulusob. Kaya Satan ganyan din. May tendency kanya sa likod. Dito kanya babakbakan sa likod. Kaya may mga equipment na binigay si Paul. Now, ang sabi dito, kahit na may apoy yung arrow, hindi ka basta-basta matatarget ni Satan because of your shield of faith. Verse 17. Dalawa na lang. So, 4 na tayo. Ang sabi dito, take the helmet of salvation. Ano yung helmet of salvation? Yan. Iwanan mo sa bahay yan. Alam nyo kasi yung scheme si devil nandito po. The mind and our thoughts is the playground of Satan. Anong playground? Ano ba meron sa playground? Di ba sa playground may mga palaruan? Mga bata,
Di ba? May siso, meron siyang yung tinatawag na gano'n. Ang daming laro doon. Si Satan po, lalaruin lang isip natin. Now, pagka wala kang helmet of salvation, yung katotohanan na meron kang kaligtasan kay Kristo Jesus, tatargetin po tayo niyan. Totoo ba na ano? Naligtas ka na. Ganyan lang magagawin ni Satan eh. Pagdadalawang isip, nga, paano kung magkasala ka mamaya? Wala yung helmet of salvation sa ulo mo. Dito ka lalaroin. Lalaroin ka lang naman si Satan eh. Hindi ka naman basta-basta yung pagkagawin ng kasalanan. Lalaroin ka muna, paikutin ang isip mo. Paano kung nagkasala ka mamaya? Tapos nagkasala ko ulit. Hindi ka naligtas. Dayain tayo. Kaya napakahalaga yung helmet, isinusuot natin yan. Pagka may helmet tayo, hindi ka basta-basta madadaya dito sa isip. At alam nyo naman ang laro ni Satan, lahat nagsisimula sa isip. Diyan naglalaro. Huwag ka naubatin dyan. Wala namang nagangyari sa buhay mo. Kita mo yung mga kapitbahay mo, di naman nagsisimba yan. Kaganda ng buhay. Laro-laro lang. No? Madadayan tayo ni Satan. Ang dami mga schemes niya talaga. And then finally, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sa 6 na equipment, pag tinignan natin, yung sword of the Spirit lang yung pwede nating pang-opensa. Now, yung sword of the Spirit dito ng mga Romano, hindi po siya mahabang sword. Maliit lang po siya. Tackle lang dito sa belt, maliit lang. Anong purpose? Bakit maliit? Yung close battle. Yung close battle natin kay Satan. Hindi tayo pwedeng lumaban ng malayo kay Satan, talo tayo. Kaya ang sabi ni Paul, stand firm. Hayaan mong lumusob siya. Siya ang lumusob, hindi tayo lulusob. At kapag lumusob siya, handa ka, full of equipment ka, o di may sword ka, malapitan, tusok, patay, Satan, talo, takbo yun. Pero sabi ko nga kanina, kay Jesus Christ, tumalikod si Satan, pero namasdan niya si Jesus Christ. Tayo rin, lagi niya tayo tinitinan 24 hours a day. Humahanap siya ng tiyempo, na kapag kabilaba mo yung faith, shield of faith mo, patay ka sa akin, sabi ni Satan. Pag tinanggal mo yung helmet of salvation mo, patay ka kay Satan. Sabi nito, put on the full, laging buo, na dapat suot-suot ng isang mananampalataya yan. Yung Word of God na sinasabi, sword of the Spirit. Di ba yung may mga jungle bolo, may mga kutsilyo, di ba hinahasa nila yan? Right? Para tumalim. Di ba sa bahay nga lang, pagkagamit ka, hiwa ka ng sibuyas, ang purol ng kutsilyo mo, nakakainis gamitin. So ang ginagawa, ihahasa mo yung para tumalim. So, ganun din sa Word of God. Hindi pa pwedeng every Sunday ka lang, attend ka rito. Word of God means para tumalim tayo sa salita ng Diyos na pwede nating pang-opensa kay Satan. Hindi totoo yung sinasabi mo, Satan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang mananampalataya, kundi sa salita na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Jesus, palakpakan natin. The Word of God itself, yan yung ating pang-opensa. Hindi tayo pinabayaan din naman ni Paul na puro depensa lang na depensa eh. Meron pang-opensa po, the Word of God. Alam niyo si Satan, pagka naririnig niya ang Word of God, nanginginig na po siya. Nanginginig na si Satan, tandaan natin. If the Word of God itself lumalabas sa mga bibig natin, para daw siyang tabak na magkabila ay talim, matalas. Kaya kung minsan tayo mismo nasasaktan tayo sa Word of God eh. Kasi nga matalas eh. Tumatagos sa kaibuturan ng puso at sa yung bulalo natin sa buto, tumatagos talaga doon. At kapag tinatablan tayo sa Word of God, pasalamat ka kapatid. Huwag kang magtatampo-tampo, huwag kang magdadrama ang bukid kasi para sa iyo yung mensahe. Ba't ako tinablan? Kasi para sa akin yung mensahe. No? Para maging matibay tayo lalo. Verse 18. So, full armor ka na. Meron pa rin po tayong gagawin, mga kapatid. Ang sabi ni Paul, after you put on the full armor of God, ang sabi nito, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Naku, ang sabi naman ng iba, yan yung speaking in tongues. Nagkakamali kayo mga kapatid, speaking in tongues, there is no other things na pwedeng gawin dito. Ang sabi nito, paano kung di ka marunong mag-speaking in tongues? Sabi natin kay Paul, unfair ka naman. Ang pag magpe-pray lang ba, yung mga may gift ng speaking of tongues? Lahat po tayo meron. Sabi dito, in all occasions, with all kinds of prayer and request, gawin po natin. Kaya always sinasabi ko, pag-pray ninyo, pastor ninyo, pag-pray ninyo kami. Habang pinagpe-pray po namin ang congregation.
Pray for each other on all occasions, mga kapatid. Kasi nga yung panahon natin ngayon, nagdo-double time nag-overtime si Satan eh. Huwag tayong maging complacency sa mga pananampalataya natin. Be alert and sober, mapagbantay po tayong lahat. Bantay sa kapatiran mo, sa kapatid mo, hindi mo binabantayin sarili mo, ikaw yung nadaya. So unang babantayan natin, sarili natin. Then, bantayan mo rin yung kapwa mo, mananampalataya. Then, we have to pray each other. Ang sabi rito, with this in mind, kapag meron tayong ganyan, ang sabi rito, magiging alerto tayo, and always keep on praying for all the Lord's people. Parang tayong lahat, kung gano'n. Alam niyo, pagka tayong lahat ay nagkakapanalalanginan, no? Napakagandang maano natin yan, yung exercise natin. Panalangin. Kung minsan may naisip ka na kapatiran, pangalan ng kamag-anak mo, parang napasiisip mo na, pray! Pray for him or her. No? Naranasin na ba minsan natutulog kayo ng masarap na tulog niyo, biglang nagising kayo, napaihi kayo, di ba? Parang nakapikit ka pa, punta ka ng CR, pero parang meron sa isip mo naglalaro na, pag-pray mo si Pastor Ronnie. Pray! Huwag niyong palalampasin. Yan yung sinasabi, pray in the Spirit, hindi speaking in tongues, magaling kang manalangin, hindi yun. Ang sabi ni Paul dito, sa lahat ng pagkakataon, kasi nakabantay si Satan sa atin. Binabantay niya siya, naghahanap siya ng panahon na tayo ay mahina, tayo ay complacency. Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Hindi naman target ni Satan yung mga walang relasyon sa Panginoong Kristo eh. Kabarkada niya yung mga yun eh. Tropa niya yung mga yun, mga kapatid. Ang target ni Satan, tayong lahat na merong tamang relasyon kay Panginoong Kristo. Lahat tayo vulnerable talaga. Target tayo ni Satan. Kaya ang recommendation ni Paul sa mga taga-Ephesians, pray on all occasions, mga kapatid. Tayo po, gawin natin yan. Pray on all occasions. Walang mga celebrant lang, doon tayo magpe-pray. O okasyon. Sa lahat po ng pagkakataon. Pwede ba natin gawin yon? Is that a big deal for us? Sa verse 19, ano sabi ni Paul? Panalangin niyo rin po ako. Sabi ni Paul, pwede rin ako matukso eh. Sabi ni Paul eh. Right? Even the pastor, pwedeng madaya, pwedeng madeceive. Kaya ang sabi ni Paul, pray also for me, that whenever we speak, words may given me so that I will fearlessly make known to the mystery of the gospel. Sinabi ni Paul. Kaya sabi ko, panalangin niyo kami mga pastor, kasi yung mga lumalabas sa bibig namin dito, hindi po madali. Hindi galing sa aming sariling karunungan. The Spirit itself, siya yung nag-uudyok. Halos lahat naman tayo, hindi naman tayo marunong manalangin talaga ng tama, tandaan natin. Kaya lang tayo nakakapanalangin ng tama because of the Holy Spirit na nasa atin, siya po yung nag-uudyok kung ano yung mga ipapanalangin natin. Because the Spirit of God, nagko-connect siya doon sa Diyos Ama and even Jesus Christ pag tinignan natin yung connection. Kasi kung tayo lang, ang dami natin mga grocery list, sigurado, prayer natin yon. Right? Ang dami. Pagka pray with the Spirit, sabi rito, ang nagsasalita, nangungusap po ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Hindi pa galingan ng prayer, hindi pa speaking in tongues, nakakapagsalita kung ano. Hindi po ibig sabihin ni Paul eh. Lahat po tayo, meron tayong kapangyarihan manalangin. That whenever I speak, sabi ni Paul, kapag ako'y nagsasalita sa harapan ninyo, ipanalangin niyo kami. Lastly, verse 20. Ang sabi niya, for which I am an ambassador in chains. Yung mga previous natin tinalakay rito, ambassador siya ng ang sinabi niya rito, prison. I am prison. Kita niyo, ambassador in chains. Meron din siya sa Corinto, di ba? Be ambassadors of Christ. Lahat po tayo pwedeng maging ambassador ni Kristo. Ano ba yung ambassador? Anong trabaho ng ambassador? Tingnan niyo, pag nasa ibang bansa, meron tayong embassy doon na tinatawag. Right? Yung embassy natin nagre-represent bilang yung mga kultura natin, history natin sa bilang Pilipino na nandoon. Inire-represent natin sa ibang bansa kung anong lahi tayo. Parang tayo, kung ambassador ka ni Kristo Jesus, be like Christ, ipinapakilala natin si Kristo Jesus. Hindi lang yung church, hindi yung sinong pastor. Ang ipinapakilala natin sa kapwa natin, si Kristo Jesus. That's why, sabi ni Paul, I am ambassador in chains. Kasi nung sinusulat niya po ito, nakabilanggo siya. Can you imagine mga kapatid, nakabilanggo, nagpipreach siya, nagsusulat siya, samantalang tayo ang laya-laya natin without chains, na pwede tayo maging ambassador ni Kristo Jesus. Ang sabi niya, pray that I may declare in fearlessly as I should.
Huwag maging duwag. Sabi ni Paul, fearless. Kaya yung fearless, ano yan, hindi magkasama, fearless. Alisin natin mga takot. Kasi yan yung humahadlang sa atin, mga kapatid. Anong challenge sa atin itong mensahe na ito? Tingnan si Satan. Next slide. 3 lang namang bagay, lagi ang pandaraya sa atin ni Satan. Money, sex, and power. Parang sinasabi dito sa unang Juan, di ba? Sabi, lust of the eyes, lust of the flesh, and lust of the pride. Bagay lang po, hindi nagbabago si Satan ng mga pero iba-ibang uri, hugis, kahon, kulay, ang ginagawa niya yung strategy sa atin. Pero the same. Lahat itatlo na yan. From the start, nakita natin, kay Eva, paano dinayaan si Eva? 3 lang din, yan din. So, ganun din. Kaya pag strategy ni Satan, alam mo yung pwede mong gawin para hindi kanya madaig, matalo. Si Gideon, paano nanalo si Gideon? Si Gideon ay itinanghal na general ng mga Israelita noong panahon niya, right? Tinalaga siyang general. Ang dami ng tauhan, 60,000 or 6,000. Ang sabi ng Diyos sa kanya, bawasan mo yung tauhan mo. Ang dami namin lulusubin, 3 mga lupain yun. Hanggang sa naging ilan lang, 300 lang yung kanyang soldiers. Ang sabi niya, anong mangyayari dito soldiers ko? Magdala kayo ng trompeta, magdala kayo ng mga pang-worship eh. Nakita niyo? Bakit? Ang sabi ng Diyos sa kanya, Gideon, the battle is not yours, but mine. Ang sabi ng Diyos. Sa atin din naman, kung susunod tayo, full armor of God, hindi tayo para magtagumpay. Sino nagtagumpay? Si Kristo Jesus po ang nagwagi. Nanagumpay na po siya. Ang gagawin lang po natin, stand firm lang tayo sa mga schemes ni Satan. Next slide. Anong task natin? Not to win, but to stand firm on the ground and preserve the victory. Because Jesus wins the battle against the ruler of darkness. Kaya tayo may communion po. Kaya sineselebrate natin ito to remember kung ginawa ni Jesus Christ and that death is no power over Jesus. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo Jesus, tagumpay ka na kapatid. Pero hindi ikaw ang lumaban, si Kristo Jesus, because the battle is in the cross. Palakpakan natin si Jesus. Kaya yung conclusion ko, next slide. Kaya sabi ni Paul, ang kanyang recommendation, be strong in the Lord and His mighty power. Paano ko makukuha yan? Di ba? Binanggit ko na kanina. Next slide. Ang sabi niya, put on the full armor of God. Buo. Hindi pa isa-isa, hindi installment, buo. So that you can take stand para manatili tayo nakatayo. Matatag. Na kahit anong gawing scheme sa atin ni Satan, hindi siya makakapanaig. The last verse, because the battle is not flesh and blood, mga kapatid. Sabi ko kanina, pagka meron tayong kapatiran, nagkakaaway-away tayo, hindi siya ang kalaban natin, si Satan po. At tayong lahat ang target ni Satan. Anong pwede natin baunin sa umagang ito? Next slide. In Christ, we are fully equipped. Binigay na sa atin lahat. Ang gagawin na natin, paano natin ginagamit yan? Kailangan alam ng isang mananampalataya. At bawat individual na mananampalataya, pagka nagkakasama-sama tayo, kahit sa pamilya po, pagka ikaw ay fully equipped, you can stand with your ground. With my ground and your ground, pag nagsama-sama tayo, we can stand and file up, makikita natin, walang puwang si Satan sa buhay natin. Now, be strong in the Lord and His mighty power. Yan po ang pwede nating maasahan sa Panginoon. Kapag tayo naging tumayo, bit-bit natin lahat yung equipment, ang sabi rito, magiging matatag ka, kapatid. Kaya tayo may katagumpayan. That's why we have communion. Communion with what Jesus has done sa krus ng Kalbaryo. Dahil siya po ang lumaban talaga. Sabi niya, the battle is not yours. Yung mga nagaganap sa buhay natin, sa church natin, o sa anumang aspeto ng buhay natin, ang sabi niya, ang laban talaga, hindi naman sa iyo anak eh. Laban ko yan. Tumayo ka lang sa pananampalataya mo. Isuot mo ng buo ang full armor of God, and then you will be able to stand firm. Na kapag tayong lahat, nakatayo, sama-sama tayo sa iisang pananampalataya, then we will get the unity in humility ng ating puso, mga kapatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us all bow our head and close our eyes. Father, we thank you. Again and again, Lord, salamat po sa mensahe na pwede naming maalala kung sino kami, that we can stand against the enemies. Enemy, devil schemes, Lord, lahat ito. Napakarami niya mga strategy, pero salamat po sa mensahe na pwede naming magamit po at maalala namin kung ano yung mga pwede naming gamitin na armor of God. And you encourage us, Lord, na
we will put on the full armor of God. As we continue, Lord, sa aming pagsasaluhan, sa banal mong hapunan, Panginoon, salamat po. Ito yung nag-uugnay sa amin, Lord, at para alalahanin namin kung ano yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw yung lumaban, ikaw yung namatay, ikaw yung nagwagi, Panginoon, at pinagwagi mo rin kami dahil sa aming pananalig sa iyo. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.